Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin po malagawain. Ito po ang pakikinig ng salita natin pinakamamalapang Diyos. Kaya inayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapang Diyos. Nadadalhin po nating mga aral ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen, preacher. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ko, Preacher Barrow Paul Manzano. At tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus upang tayo patuloy na patnubayan, gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pinagbubukan ng mga biyaya. Sa buong dalangin ng taong inilangisan, aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista Will Hermeda and the Papa o God. Minsan pa kaming nagkapasalamat sa bawat yugto ng aming banalagawa, pinagpalat na langisan. Sa iyon, patuloy na pagkilos sa aming kalagitan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin na O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, bisa pa kami buong pagpapakumbaba, himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala, pagsansa sa balakalooban, patawaran bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan ng spiritual na pala, simple kapanaanan, maintindihan na aming mga iniibig, na mga baguhan, mga bisita, matatiyan, bagay sa aming beloved webcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hinders at doesn't believe, cast out from us, hallelujah, and bind the power of darkness and our Lord, this we pray, amen and amen, hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unagit sa lahat, ako muna nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdala pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon na pinagbubukahan ng mga pagkapala. And we give the honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Hermeda, the end-time prophet of God. And we always treasure remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Luis Almeida. Amen, praise God. At we respect to all the beloved children, to the whole Almeida family, at sa lahat din po natin minamahal, iniibig ng makamamagawa, mga kapatiran, sa lahat po natin mga iniibig na mga bisita natin ngayon, mga sa ating beloved viewers, a pleasant afternoon and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Beloved sons of God, we just heard a while ago the blessed testimonies of our beloved brethren from the beginning to the end. Mga inibig ko, napakinggan natin the wondrous works that He has done in our lives. Lahat po ng mga kamanghamahang bagay na ginawa ng Diyos ay ating napakinggan. Mga inibig ko, as a true children of a loving God, we should not forget to remember the goodness, the wondrous works that He hath done. Kaya kung ating po mapapasa dito po from the book of Psalms, chapter 77, verses 11, 12, and 14, kanila man po. The book of Psalms, chapter 77, verse 11. I will remember the works of the Lord. Surely, I will remember thy wonders of old. 12. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. 14. Thou art the God that doest wonders. Thou hast declared thy strength among the people. Gather siya po. Mga awit, Kapitulo 77, versikulo 11, 12, talon sa 14. Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon sapagkat alalahanin ko ang mga kababalaghan ng una. Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Dito po sa 14. Ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga kagilas-gilas. Iyong ipinakikilala ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, and God bless His Word. Everybody say, praise the Lord! Mga iniibig, Biblia mismo nagsasabi, mga iniibig ko, na ating babanggitin, aalalahanin, ipahahayag, ipapatutuo ang lahat ng mga dakilang gawa, mga himala ng ating mabait na Diyos na buhay.
Mga ibig ko yung mga ginawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ito, mga inibig ko, ay lagi nating bubulay-bulayin, aalalahanin sa tutuwi na mga inibig ko, sabagat ito ay dakilang himala na ginawa niya sa ating mga buhay mula sa lusok ng kasalanan. Dati-dati nandyan ang ating kaguluhan ng buhay, walang kapayapaan sa puso at isipan. Ang iba po ay magpapatiwakal na, ang iba hindi kumikilala sa Diyos. Subalit sang araw, mga inibig ko, ng ating mapakinggan ang pangangaral, pagtuturo ng ating dearly beloved honorable pastor preaching the word of God with power and anointing, mga inibig ko. Lahat tayo na sumunod at tumalima, mga inibig ko. Lahat tayo ngayon nakamtan po natin yung triple blessing na pangako ng Diyos na sabi sa 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Pagkapalang physical, material, spiritual, pala ito po yung ating nakamtan lahat. Simula ng tayo tumalima sumunod sa pagtuturo pangangaral ng propeta ng Diyos. Kaya sabi dito, ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kagilagilalas. Iyong ipinakikilala ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao sa mga bansa, may inibig ko. Kaya nga, last Sunday, celebration ng ating 89th birthday na ating beloved honorable pastor, may inibig ko, minsan pa nating naalala ang dakilang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Kung bakit tayo nagsaselebrar, mga inibig ko, sapagkat meron siyang tao ng Diyos na ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayong pong lahat ay maturuan sa lahat ng tumalima sumunod. Lahat tayo ay nagtamasa ng grabing pagkapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marapat lamang natin laging alalahanin yung mga dakilang kabutihan ng Diyos kung anong ginawa sa ating mga buhay. Binago yung ating mga buhay, mga karamdaman na walang kagalingan, tinanggal ng mga doktor sa hospital, mga inibig ko. Dito po lahat ay nakamtan natin yung kagalingan na walang bayad na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Elbaso, praise the Lord! Palakpakan muna ng ating dakilang Diyos sa buhay. Yung malakas sa palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon na tunay na tayo pinagpala na dapat natin laging alalahanin yung mga dakilang kabutihan ng Diyos, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig ko, ginamit ang propeta ng Diyos, totoong pastor ng ating kaluluwa, mga inibig ko. Sa kanyang pangangaral, pagtuturo, hindi lamang sa telebisyon, sa radio, sa mga outdoor crusade, sa ating mga panalagawain, lahat tayo na tumalima, na sumunod, mga inibig ko, lahat tayo ngayon ay nagtatamasa ng mga grabing blessing. Yung mga pagkapala na ating nakamtan, hindi po yan saganang galing po natin. Alat pagsabing praise the Lord. Sapagkat merong isang tao ng Diyos na laging nakaluhod, na nanalangin, may inibig ko sa kanyang panalangin, pag-ayuno, yung ating mga panalangin ay dinidinig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag na wag po tayong makakalimut magpasalamat at lagi nating alalahanin sa tutuwina at yung mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin, wag nating itago yan, ipahayag po natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga unsaved loved ones, sa lahat ng inyong makakausap, sa opisina, sa lahat ng pupuntahan mong lugar, ipatutuo mo, ipahayag mo ang dakilang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Elbaso, praise the Lord. Kaya nga may inibig ko, kung tayo po ay mananatili, magpapatuloy at sasagawa lagi ang kalooban ng mahal na Panginoon, ibubuhos lagi ng Diyos yung kanyang pong mga blessings sa bawat sa atin. Subalit, kung tayo po'y hihiwalay, tayo tatalikod, at tayo po ay gagawin ng mga bagay na hindi kinuha ng Diyos, may inibig ko, mawawala ka sa gawa na ating mahal na Panginoon. After you have known the knowledge of truth, mga inibig ko, naranasan mo, nalasap mo lahat, ang dakilang kapangyarihan at mahal na Panginoon, tapos hihiwalay ka pa, mag-iisip ka pa na tatalikod ka pa. Sabi nga ng Biblia, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kaya kung atin mo na mabasa dito sa Hebrews chapter 6, verses 4 up to 6, kanila man po. In the book of Hebrews chapter 6, from verse 4 up to verse 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. And if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 4, tuloy ang basa hanggang 6.
sapagkat tungkol sa mga minsan na liwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos na di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Purihin natin ang dakilang Diyos sa buhay. Kabalik sa mga kapatid. Everybody, praise the Lord! Sa mga nakaranas, sa mga nakalasap ng dakilang kabutihan, ng mga dakilang himala ng kapangyarihan, ng makapangyarihang banal salita ng Diyos, at pagkatapos ay tatalikod, hihiwalay. Sabi ng Biblia, wala nang hain sa kanyang kasalanan, mga inibig ko. Sa mga nakaranas ng dakilang kabutihan, ng dakilang Diyos ng buhay, dahil sa mga pagpapala, mga inibig ko, ay nakalimot, tumalikod. Dapat habang tayo pinagpapala ng ating mahal na Panginoon, lalo tayong magsumigasig na sundin ng katuwid-tuwiran ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sapagkat tayo pinagpala, naranasan natin yung dakilang kabutihan ng Diyos. Sapagkat Biblia mismo nagsasabi, nakita mo at natikman mo, sabi naman ng kasulatan. Kaya wag po natin itong ipagwawalang bahala, mga inibig ko. Kaya nga, pag tayo po'y tumalikod at himiwalay, lalo na't ikaw nagagamit na sa gawain ng ating mga Panginoon, mag-isip ka pa dahil maaari sa mga bagay na nagpapagulo sa isipan, mga inibig ko, delikado, mga inibig ko. Kaya napakalaga na tayo po'y manatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord. Sapagkat dahil sa pag-ibig sa Diyos, mga ibig ko, yung pag-ibig ng Diyos sa di masayod, na pag ang mga ilang inahiwalay, mga inibig ko, tumalikod, ang dakilang Diyos ay nagpapaalala. Pinalalahanan. Mabuti ba pinalalahanan? Ibig sabihin, mahal na mahal pa tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga napakaganda na tayo po ay laging maglingkod ng buong katapatan. Iwaksin na po yung mga bagay sa sanlibutan ito, sapagkat lahat ng bagay sa sanlibutan ito ay iiwan po natin. Mga inibig, wala tayong madadala pag tayo kinuha ng ating mga Panginoon during the rapture. Kaya ang dapat ang ating mga focus ay sa mga spiritual na bagay o sa mga material na bagay sa mundong ito upang hindi po tayo mapahiwalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinalalahanan natin dakilang sa buhay ang ilan, mga inibig ko, at pag naalala muli na sila talaga inibig ng mga Panginoon sapagkat sinakaranas sila ng mga grabing kahirapan, mga problema, ano pa man, mga inibig ko, kaya nagbabalik loob sa ating dakilang sa buhay. Ang ating dakilang sa buhay, open arms lagi, mga inibig ko. Kaya pag tayo mga pinadadapa, kung tayo may nakakaranas sa mga pagsubok, ano mga kahirapan, mga pag-alimuran ng sanlibutan ito, mga inibig ko, magpatuloy po tayo. Kung tayo naman po kinukorek, magpakorek tayo para lalo tayong maggamit na ating pinakamahal na Panginoon. Maging kami ng mga manggagawa, we stand to be corrected pag kami pinagkakamali, mga inibig ko, para lalo pa kaming maggamit ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord! Ngayon, ano po ang danger, mga inibig ko? Pag tayo po himiwalay at tumalikod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, sapagkat mahirap na mahulog sa kami ng Diyos sa buhay, mga inibig ko. Doon sa mga nahulog, ano po sabi po dito sa Romans chapter 11 verse 22, kayo nilaman po? The book of Romans chapter 11 verse 22. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell severity, but toward the goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. God bless you po. Mga taga-Roma Kapitulo 11, versikulo 22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sinahulog, datapwat ang nakabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. So ito po'y babala sa bawat sa atin, hindi ito pinag-uusapan. Kung tayo po'y bimbilang na po ng dekadang panahon, may inibig ko, maraming taon may inibig, kundi bagkos kinakailangan na tayo po ay maging wise sa ating paglilingkod. Kung ano yung tinuturo sa atin ng ating dearly beloved honorable pastor, ang mga Bible study, ating beloved honorable San Pastor Rizal, the beloved children, the family, ating po yung panghawakan, mga inibig ko, upang tayo po ay hindi po mahulog. Kaya sabi ng banal na kasulatan, masdan mo nga ang kabutihan.
lahat ng kabutihan nating naranasan at kailanman hindi nagkait na mabuting bagay ang Diyos sa mga nagsisitiwala sa lahat ng lumalakad na matuwid sa kanyang harapan. Lahat tayo nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Pero sabi dito, doon sa mga nangahulog, mga iniibig, at ang kabagsikan ng Diyos, ang kabagsikan sa nangahulog, grabe pala, kabagsikan ng Diyos pag tayo po'y nahulog. Kaya nga sabi doon, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Pagkatapos nalaman mo na, mga amigo, sabi nga sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 and 9, in flaming fire taking vengeance on them that know not God and that not obey the gospel of the Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Babalik ang Diyos na may paghiganti kanino? Doon sa mga nakapakinig na salita ng Diyos, doon sa dati ng mga nanampalataya, pagkatapos tumalikod, may himiwalay. Grabe. Maghiganti ang Diyos. Matindi paghiganti, may inibig ko. Hindi na sa babalik dito para ipako sa krus, kundi para maghiganti kanino? Doon sa mga hindi nagpahalaga sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya upang manatili po sa atin ang kabutihan ng Diyos, mamalagi po tayo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Na dito hindi nagkulang ang ating dearly beloved personal, beloved children. Kaya kami tuwang-tuwa, grabing kagalakan namin yung aming preachers meeting. Nadagdagan muli ang aming kalaman na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ginamit ang beloved president, the beloved children, whole and the family, upang patuloy po natin itong panghawakan hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat natin gawin upang yung kabutihan ng Diyos ay patuloy nating maalala lagi, mga inibig ko, hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik? Ano po ang sabi po dito sa banal na kasulatan? Dito po sa Psalms. Kaya nilang po dito sa Book of Psalms after... The Book of Psalms chapter 78 verses 7 and 8. That they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. The book of Psalm chapter 73 verse 28. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 78, versikulo 7 at 8. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi, isang lahing hindi naglalagay sa matuwid ng kanilang puso at kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Dito po sa mga awit, 73, versikulo 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Purihin po ang ating pinakamamahal. Misa pa natin palakpakan natin ng Diyos sa buhay. Everybody, praise the Lord! Upang patuloy nating maalala yung mga dakilang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating mga buhay. Ating pong ilagak ang ating mga pag-asa sa Diyos. Ibig sabihin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, talaga po talaga aasa sa tutuwina. Huwag tayong aasa sa tao, bagamat tao, ang mga tao yung ginagamit ng mahal Panginoon para sa ating mga pangailangan. Huwag talaga tayong aasa sa tao, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang asa sa tao ay susumpain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong asahan, magtitiwalaan, kundi ang ating dakilang Diyos lamang, mga imig ko. At huwag kalilimutan ang mga mabubuting gawa, yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Lagi natin pong itong iti-treasure, i-meditate natin, ipapahayag natin sa ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga kausap. Pag meron tayong mga nakakausap na hindi pa nakakilala sa ating mga Panginoon, find time, manibig ko na isingit mo ang salita ng Diyos. Magpatutuo po tayo, mga inibig ko.
At makikita mo sila mismo ay talaga ng isang araw makakasama din po natin sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na dito sa gawang ito ay talagang hitik na hitik ang mga dakilang himala. Kung hindi pa pumapigilan yung ating mga kapatiran kanina, talagang overnight ang abutin natin. Isang magpapatutuo pala mga inibig ko. Ay hindi na halos maubos mga inibig ko. Kaya lawag nating ikakahiya, bagus ilagi nating ipahayag yung dakilang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi pa nga ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na we will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He had done. Sabi sa 78 ng awit at 4, sabi dito, hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak na sasalin-salin ng lahing darating ang mga pagpupuri sa Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga kagilagila sa magawa na kanyang ginawa. Huwag na huwag po natin kakalimutan. Lagi nating ipagsasabi po yung sa mga kanang ating mga henerasyon, sa ating mga anak, sa ating mga apo, sasabihin po natin yan para sa kanilang paglaki, malalaman nila na meron Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, meron totoong propeta ng Diyos na ginamit ating mga pastor upang lahat ng mga tinatamasan natin ng mga kabutihan na gumawa sa Diyos, ito ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Kaya huwag na huwag kakalimutan, mga inibig ko. Upang laging makamtan ng mga kabutihan ng Diyos, mga inibig ko, huwag maging matigas ang ulo. Katulad ng ating mga naunang mga magulang, may inibig ko na matigas ang ulo, doon pa lang sa ilang, nangamatay na sila. Kaya nung panahon, mga may inibig ko, ni Joshua, may inibig ko, si Khalid, may inibig ko, from below 19 lang ang nakapunta roon sa Kanaan. May inibig ko, sa ating panahon ngayon, yan po yung heaven na ating inaasam-asam. Kaya wag maging matitigas ang ating mga ulo. Kung ano po yung itinuturo ng ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children, whole media family, sundin po natin yan sapagkat yan po nakakabuti para sa atin. Palakpakan mo ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabi pa na pala kasulatan, mga inibig ko, mabuti po na tayo po ay maging malapit sa mahal na Panginoon at lagi sa Kanya ibigay ang buong pagtitiwala upang maisaysay ang kabutihan ng Diyos. Lagi tayong lalapit sa ating mga Panginoon. Paano ang ating magiging paglapit? Yung pong pagtalima, pagsunod. Sa lahat ng kautosan ng mahal na Panginoon, maging matapat tayo, magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Huwag lamang tayong maging banal pag sa ating pananambahan. Kahit nasa ibang lugar ka, sa opisina, sa ibang bansa, manibig ko, mamumuhay tayo ng may kabanalan. Hindi lamang sa pananamit, maging lumalabas sa ating mga bibig. Iwasan na po yung mga pagbibiro-biro. At magsabing, praise the Lord. Sapagkat minsan makasingit ang kaaway, kinakailangan yung lagi lamang pagwalhati, pagdakila sa banal na kapangyarihan ng pinakamahal po ng ating sasaysay, mga inibig ko. Maging maingat po tayo, mga inibig ko. Lagi tayong nagpupuri, ipahayag ang kabutihan ng Diyos, mga inibig ko, magtapat sa pagibibigay, lagi tayong dadalo, kahit sa mga po tayo mapadakong lugar, magpalipat-lipat man tayo, ang mga anak Diyos ay laging nakasunod. Amen? Kung mainit man dito, mas mainit tayong nagpupuri, mas lalo tayong pagpapalahin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-ayuno tayo, manibig ko. Sapagkat anytime, rapture will take place. Datang tayo nawa ng mahal na Panginoon, lahat na may malinis, walang kapintasan, walang kulubot, manibig ko. Nahaharap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At yan po ang tungkulin ng ating dearly beloved person, the beloved children. Sila na lang nag-ayun para tayo may harap na walang dungis sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung meron pagkakabahagi, may pagkakampi-kampi, may galit puot, inis, mga inibig ko, hindi po tayo mararapture. Biblia mismo nagsasabi sa Ephesians 5:27, mga inibig ko, ang Diyos na dadalhin, walang halong kulubot, walang haing kapintasan, mga inibig ko, ang harap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tayo laging mananatili, magpapatuloy sa gawang kalooban ng Diyos, may inibig ko, yung dakilang paglingap ng Diyos na di masayo, yung kanyang pagliligtas, makakamtan po natin yan. Pagpatuloy po tayong nag-iingat ng kanyang kahatulan. Last verse, dito po sa Psalms 106, verses 3 and 4. Kanila mo. Maganda po mawit man ito. In the book of Psalm chapter 106, verse 3 and verse 4. Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Remember me, O Lord, with the favor that thou bearest unto thy people,
O visit me with thy salvation. Tapos po. Mga awit Kapitulo 106, versikulo 3 at 4. Mapalad silang nag-iingat ng katulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon. Alalahanin mo ako, O Panginoon, ng lingap sa iyong ipinagkaloob sa iyong bayan. O dalawin mo ako na iyong pagliligtas. Purihin ang ating dagalan Diyos sa buhay. Basa verse Mapapalad, sabi ng Biblia, ang mga nag-iingat ng kanyang tipan, lahat ng kanyang katwiran, lahat ng kanyang kahatulan. Sapagkat mararanasan po nating lahat, mainibig ko, yung dakilang paglingap, yung dakilang pag-ibig na Diyos sa Masayon, yung kanyang pagliligtas, mga inibig ko. Sa mga napakinggan natin mga patukan nila, mga inibig ko, yung mga proteksyon, pag-iingat ng mga kapatiran, napakadami. Mga binundon ng mga sasakyan, mga inibig ko. Meron pa nga, matandaan ko, 35 o 30 years ago, yung isang bata, mga inibig ko na nasagasaan ng dump truck, nagtaka yung truck driver, bakit hindi makaalis yung kanyang sakyan? Kasi nakakalso na pala yung bata, ang bata, 4 na taon gulang lang. Hindi makaalis, mga inibig ko. Oh? At nung huminto, tiningnan, naku, nakita pala isang bata doon, mga inibig ko. Yung damit niya, nag-anakwan na, pero yung katawan ng bata, intact pa rin, iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. So nandiyan ang proteksyon, yung paglingap ng Diyos, pag tayo pilumalakad lamang na matuwid sa kanyang harapan, plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggang. Kaya sabi ng badala ko, sunatan mga inibig ko, hallelujah, I will remember the works of the Lord, surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Thou art the God that doest wonders, thou hast declared thy strength among the people. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating alalahanin, babanggitin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga inibig na mga baguhan, kayo pinagpala sa oras ito. Now is the day of salvation, now is the accepted time. Pag tinanggap nyo ng bumpusan yung mga Panginoon, magagawa nyo na rin, maranasan ang dakilang kabutihan ng ating mga Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, at habang tayo po umaawit, ating papurihan natin dakilang sa buhay, gawin natin panalangin ng awiting ito. Amen, praise God.